Bismillahi alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mga kaibigan at mga kapatid sa pananampalataya ng Islam, sa bidyong ito ibahagi ko sa inyo ang ilmu, amalan, pangdepensa o pang-protection sa ating sarili mula sa mga taong mga masasama. Mga taong mga masasama, at kahit pa sila ay may ilmu na itim. May ilmu na itim. Insyaallah, ikaw pa rin ang mananaig sapagkat ang iyong ilmu binabasa ay ilmu ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ang gagawin mo lang ito, babasahin mo ito ng tuwing pagkatapos ng sala, sa loob ng 40 na araw para ang kanyang enerhiya ay papasok sa iyo, at saka mo na rin ito babasahin kapag nasa bingit ka na ng kamatayan o delikado na ang iyong kalagayan. Saka mo na ito babasahin. Pag nakaharap mo ang iyong kaaway o mga taong mga tulisan, mga taong mga karnaper, aagawin ang iyong ari-arian, nakaharap mo sila, huwag kang magpanik at diretso ka lang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mananalig at basahin mo ang katagang ito, ang dua ito habang ang iyong kamay ay nakaganon, una-una nakaganon. Basahin mo Bismillahirrahmanirrahim sa loob ng iyong puso. Sa loob ng iyong puso. Kaf, ha, ya, ain, sod. Wag mo siyang galawin. Habang hindi mo binabasa ang dua niya. Idugtong mo ang kanyang dua. Iglik jasada bihim wadammir qudratahum iqta asabahum wadammir izimbi ya zul jalali wal ikram. Na ang ibig sabihin nito, Bismillahirrahmanirrahim, sa ngalan ng Allah na mahabagin at maawain. Kaf, ha, ya, ain, sod. Ang mga titik na ito ang nakasulat sa Quran na may napailalim na mga kahulugan na ang Allah lamang ang nakakaalam. At ang mga titik na ito sa Quran ay napakaraming benepisyo na makukuha nito. Ngayon, idugtong mo itong dua niya na sinasabi mo na iglik jasada bihim. Hay aking Panginoon, iglik. Kasi yung mga titik na ito ay mga titik na nanggaling sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So doon ka direct humingi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, iglik jasada bihim. Padlakan mo ang kanilang mga katawan. Wadammir qudratahum, at wasakin mo ang kanilang mga lakas, mga kapangyarihan. Iqta asabahum, at putulin mo ang kanilang mga ugat. Wadammir izimbi ya zul jalali wal ikram, at durugin mo ang kanilang mga buto-buto, o Panginoon na magmay-ari ng kadakilaan at karangalan. Tapos kapag bitawan mo ito sa harapan nila, tawag doon, sabay ka zikir, sabay ka bitawan mo Bismillah, Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bitaw mo na insyaallah ang lahat ng mga tao yan. Lahat yan magsitapunan yan sa kapangyarihan ng Allah Ta'ala. Bismillahi Allahu Akbar. Yung kun doon sa ilalim, Bismillahi Allahu Akbar,
kun. Kun. Ibig sabihin kun madurog, mapadlakan ang kanilang mga katawan, madurog, masira ang kanilang mga lakas, mawalan sila ng mga lakas, at mga putol-putol ang ilang mga ugat, wadamir izimbi, at madurog ang kanilang mga buto-buto. Tapos humiling ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Zul Jalali wal Ikram, o Panginoon ng kadakilaan, may-ari ng kadakilaan at karangalan. Sabay mo bitawan, Bismillah, Allahu Akbar. Pwede mo siyang palakasin, Bismillah, Allahu Akbar, pero yung kun doon sa ilalim ng puso. Bismillah, Allahu Akbar. Kun sa ilalim ng puso. Ibig sabihin, kun, mangyayari. Ang hinihiling mo, mangyayari na gawin yun sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa harapan ng iyong mga kaaway. Sa inyong kaaway. Nasa inyo na kung kaawaan mo sila, yung mga tao na yan, kaawaan mo sila ng mga tao na yan, dahil pwede silang mapadlak, maging estatwa. At pwede rin silang mga putol-putol ang kanilang mga ugat. Maliban lang doon yung napadlak, hindi na, pero lahat ito mangyayari sa kanila pag yung mga taong mga masasama. So wag natin itong ipagbiro, dahil ang ilmo na ito ay napaka-delikado na ipagbibiro. Gamitin lang ito sa tamang paraan, na kung ikaw ay nasa bingit na talaga ng kamatayan, na wala ka nang maatrasan maliban lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dito ka na, dito muna ito siya gagamitin. Dito muna siya gagamitin na ang tawag doon, pagbasa nito. Pagamalan mo sa loob ng 40 na araw pagkatapos doon, basta hindi mo lang siya makakalimutan. Kung ito naman ay gagamitin mo sa iyong mga kaaway na mga halimbawa yung may mga kapangyarihan, may mga kapangyarihan na wala kang kakayanan na gumanti sa kanila, so wag kang mag-isip na gantihan mo sila. Ang Allah ang paggantihin mo, dito ka tatakbo. Magsala ka ng 2 rakaat, hilingin mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at basahin mo dito, Kaf Ha Ya Ain Sad, Iglik Jasada Bihim, Fulano bin Fulan. Idugtong mo doon yung pangalan ng tao na iyong iduduan nito, at imaginin mo ang kanyang mukha. Iglik jasada bihim, padlakan mo ang katawan ni Fulano, na anak ni Fulano, at wasakin mo ang kanyang kapangyarihan, at pag matamaan dito yung mga taong mapang-api, insyaAllah ta'ala, mahirap siya gamutin. So hanggang dito lang tayo mga kapatid. Sana ito ay magagamit ito sa tamang paraan, at paalala, huwag ito ipagbiro, dahil ito ay napakadelikado. At kung isa pa, at kung ikaw ay naglalakad sa hating gabi, at dinidisturbo ka ng mga tao sa dilim, alam na natin ng tao sa dilim na ibig sabihin yung mga aswang, pwede mo rin itong basahin sa kanila. At ito ay pagbasa mo dito, wag dito sa ganyan, dito ka sa lupa na naman, para makurinti sila lahat. Dito sa lupa. Kahit dumadapo pa sila sa niyog, pag yan ay marinig ang iyong Bismillah, Allahu Akbar, pagkatapos mo magbasa, iano mo sa lupa, tapikin mo ang lupa ng 3 beses, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kun, Bismillah, Allahu Akbar, kun. Durog din lahat yun. Kahit gaano pa karami ang mga aswang, yan ay insyaAllah ta'ala, durog sila lahat. So sana ito ay magagamit sa tamang paraan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.